Hi! Makikisingit lang sa original content creator ng post na ito na may question, how to take the Miracle Barley. Number 1, reminder lang na we should only drink at least 2 sachets a day. Ako na hindi kayang i-tolerate yung tamis ng Miracle Barley, hinahati ko ang isang sachet and so sa isang araw nakakatatlo hanggang 4 na sachet na inom ako sa isang araw. Hindi naman ganun kalaki ang epekto pag sumobra ka sa 2. Minsan, kaya naman ng 3. The only problem is that, maliban sa ito ang recommended ng mga doctor at ito rin ang mga recommended ng mga manufacturers ng barley, minsan kasi pwede tayong ma-overdose, lalo na kung may problem ka pala sa heart or may problem ka sa ibang bagay. So, hanggat maaari, minimum of 2 sachets or at least maximum of 2 sachets a day. Isang bagay din kasi to watch out for is that every time we drink barley, I notice that our BP goes low. So, hindi siya ganun ka-advisable na ganun karami, especially kung mababa na rin talaga ang BP mo to begin with. Second, whether may laman ng tiyan natin or wala, pwedeng inumin ng Miracle Barley. Meron siyang sodium ascorbate na pwede nating inumin kahit na walang laman ng tiyan. Masyado siyang mild sa ating tummy na it won't cause acid reflux or it would cause, na tumaas yung acidity natin. So yes, walang problem na inumin siya, may laman man o wala ang tiyan mo. I've been drinking this barley for 7 months already and never nanakit ang tiyan ko. As someone who has acid reflux, hindi ako umiinom ng soft drinks nor iced tea. Very minimal lang yung mga iniinom kong juices and also kape I drink pero madalas pinipili ko pa kasi nangangasim yung tiyan ko. Pero sa Miracle Barley, wala akong ganong problema. Number 3, if you have maintenance meds for the heart, like for the BP, for your blood sugar, yung mga pampababa, wag natin siyang iinumin together with the Miracle Barley. Since the Miracle Barley already helps in lowering the blood sugar and lowering our BP. So, no na yun kasi parang redundant na siya. What you can do is to take it with your vitamins. Like I take ferrous sulfate, I take vitamin C, before I take collagen, but this one has collagen, so hindi ko na tinitake. I also take, what else do I take it with? Yeah, yun. And then my husband, he takes calcium every day, 3 times a day. So together with his calcium, he drinks barley. So yun, make sure na hindi sila sabay kasi you might have, baka sumobra ng pagkababa. And also, our doctor told us to always drink water after drinking barley, especially if it's a whole sachet. Why? To make sure na hindi ganun kababa yung ibababa ng blood sugar or hindi ganun kababa ang ibababa ng BP. I-try nyo yan. Uminom kayo ng barley, lalo na pag isang sachet, then see for yourself kung gaano kababa yung BP mo. I swear. Or at least pag sumobra ka sa 2 sachets a day, check mo rin yung BP mo kung gaano kataas. May ganun siyang tendency. It depends on your body, of course. But based on experience, isa rin sa mga dahilan kung bakit hanggang 2 sachets a day lang kami is because our heart or our BP tends to go really high pag sumusobra sa 2. Make sure na malaki ang basong gagamitin mo kada nagtitimpla ka ng Miracle Barley. Huwag sa cup, wag sa, baka yung ratio sobrang hindi naman din tama to the point na masyado mo siyang tinipid, hindi naman din na nakukuha yung tamang barley na dapat na makuha in a day, or masyado siyang marami kaya ang feeling mo ang tamis-tamis, or possibly sobrang dami ng ratio ng barley kumpara sa water na pwede kang mag-poop or pwedeng mahirapan mag-poop. So, make sure na naka 250 ml or at least in a bigger glass at hindi sa mga tasa or maliliit na baso. Finally, wag nyo na siyang lagyan ng asukal. It's already sweetened by stevia. So, hindi ka magkakaproblema sa lasa. Hindi siya nakakasuka. Hindi ka matatakot inumin siya. At hindi ka maghihinawa. Sa 7 months na tuloy-tuloy ko siyang iniinom, wala.
Actually, every time I have cravings sa matatamis, ito ang aking iniinom. So, I'm really, really happy to find this Miracle Barley. Hello! Makikisingit din po ulit sa original content creator ng post na ito. I just wanna answer this question. Me, ayoko kasi ng masyadong sugar. Di ba mataas ang sugar content nitong Miracle Barley? I've been drinking the Miracle Barley for 7 months now and counting. Pa-8th month ko na pala this February. And I'm taking metformin because nasa na ako, kumbaga parang borderline of, you know, not passing my blood sugar, of having a high blood sugar. Ganon din yung husband ko. Actually, I think 3-4 months ago, it came to a point na kailangan pinatanggal na ng doctor yung metformin ng husband ko because bumaba yung kanyang blood sugar dahil nga sa kakainom ng Miracle Barley. But eventually, kinailangan na naman niyang mag-take ng metformin fast forward to 3-4 months after because bumalik na naman yung kanyang katakawan. Ang nangyari kasi is that if Miracle Barley helps me in losing weight, it is because naka-calorie deficit ako. That's one. Number 2, I move more. And number 3, nabawasan naman kasi yung mga merienda ko. Whereas yung husband ko, because he has fracture, hindi siya naka-calorie deficit. Mas marami siya kumain at panay ang protein niya kasi nga may pilay siya and kailangan niya yun para tumubo yung buto niya. And also, because nga may fracture siya, hindi siya makagalaw ng todo, which would cause na hindi siya pagpawisan ng todo. And that is why nahirapan siya mag-lose ng weight at kinailangan na naman niyang mag-metformin. But, does that mean na nakakataas ng sugar yung Miracle Barley? Let me show you my blood sugar test results. So, nung time na to, 2 buwan ko nang iniinom ang Miracle Barley. And na-lose na ako ng 10 pounds. So, 175 na ang timbang ko nung panahong yan. And so, I'm very confident na nabago na Miracle Barley yung buhay ko. But then again, look at the results. HbA1c, 3 months ang sakop niya. So, ibig sabihin, 2 buwan na behave ako and then 1 buwan na hindi. And look, nandun na ako sa, namumula na siya. Meaning, lumagpas na ako sa pre-diabetes. Konti na lang, magiging diabetic na ako at hindi na siya ganun kadaling matakasan. But glucose or fasting, which means yung mismong araw na yan, is 4.46. What does that mean? Pwede na yung 38 na HbA1c ko is misbehaved ako for the past month, but yung 2 months is maayos. Pero sobrang bad nung 1 month na nahila niya pa rin pababa yung 2 buwan. Kasi look, sobrang baba nung 4.46 ko na glucose fasting for the day. Which means yung araw na yun, o mga panahong yun, my body is really okay. Ito na po ang result ko around December 10, last month lang or around 2 months ago. Glucose is now at 5.07. Tumaas ng konti. Well, ano yan season yan ng kainan. And also, very stressed ako nung time na yan. Grabe yung explain. And also, HbA1c naman is 36, coming from the 38 for the whole 3 months. Which means na well-behave ako nung past 3 months, kahit na yung glucose fasting ko or within that day na result is hindi ganun ka 100% behave. Pero at least pasado pa rin naman. I have PCOS, and so it's a must for me to take metformin para ma-regulate yung period ko and ma-make sure ko na ma-control din yung blood sugar. But it doesn't mean na I take metformin, that is why my blood sugar is controlled. Nakita na natin kung ano yung blood sugar ko nung hindi pa ako completely umiinom ng Miracle Barley or 2 months lang akong umiinom sa naging routine ko na siya. So, definitely, to answer your question, yes, matamis siya. That's why hinahati ko nga yung isang sachet. But it's sweetened by stevia. Wala siyang sugar content and napakababa lang ng calories niya.
It is approved by my endocrinologist and it saved my life. I lost 45 pounds already and I can't wait to lose more. Hello, makikisingit lang po dun sa original content creator. I just wanna answer this question. Ate, pwede po ba ang Miracle Barley sa 15 years old pataas? I'm assuming that you're asking about the Miracle Barley. Hopefully, tama naman ako. Alam nyo ba na nung nagka-COVID kami around December, yung anak ko na 11 and 17 years old ay pinayagang uminom ng Miracle Barley para ma-boost ang immune system. Sobrang kabado kami nung alam na namin na COVID ang tumira sa aming pamilya. Pero hindi kami nawalan ng hope and yung dati-rate ay nako-confine kami sa ospital. This time around, hindi na kami na-hospital pa. Maliban sa nakamonitor yung aming pedia and ang aming pulmo every other day or actually halos every day, umiinom din kami ng vitamin C twice a day. Yung anak ko naman na younger, which is 11 years old, naka-Osanimals twice a day. And iniinom at sinusunod lang namin yung gamot na binibigay ng doctor. Hindi kami bakunado and so takot na takot kami sa possible symptoms. Actually, wala akong symptoms like ubo or sipon. Ang meron ako ay body malaise at sobrang sakit na ulo. Pero sobrang laking tulong sa amin ng Miracle Barley to boost our immune system. Hindi ko alam kung paano namin nalagpasan yun kung walang Miracle Barley. At dahil dyan, every time tuloy na magkakasipon na yung anak ko na 11 years old, hinahanap niya na yung Miracle Barley. Never siyang nasuka, never niyang naisip na ayoko inumin to kasi gamot to. Walang ganon. But siya mismo, hinahanap niya yung Miracle Barley every time he's not feeling well. Natutuwa ako kung paano naging sobrang flexible itong Miracle Barley. If you drink the Miracle Barley and then eat a lot together with Miracle Barley, mapapataba ka niya. Yan ang nangyari sa anak ko na actually payat siya at na-diagnose siya na hyperthyroidism nito lang last year. But now, normal na yung kanyang weight. Actually, mas mataba na nga siya. And thank God, isa na lang yung inaantay naming lab test ulit. So far, hindi naman nakikita ulit yung kanyang hyperthyroidism. And yung husband ko, ganun din actually, dahil nga malakas siyang kumain and then nagpo-poorly siya, edi nagigain siya ng weight. Whereas ako naman, na nagka-calorie deficit at ginagawa kong pamalit ng merienda, ang Miracle Barley, ako yung nag-lose ng weight. So, marami siyang uses. Kung gusto mo tumaba, then you drink the Miracle Barley together with your meal. And then pag ayaw mo, gawin mo siyang replacement or gusto mo, inumin mo siya bago ka kumain para hindi ganun karaming kakainin mo because you'll feel full already. Sobrang laking bagay na pati yung mga bata, anytime na kailangan nila ng immunity booster, andyan lang yung Miracle Barley. I believe it has collagen and that is why hindi siya pwede sa mga batang 7 years old pababa. Pero pwede siya sa mga batang 7 years old above. Nakakatuwa rin na kahit na ang dami-dami naming iniinom na gamot at that time, hindi na nakatasikmura ng mga bata at nakakaya nila lahat kasi nga meron namang sodium ascorbate ang Miracle Barley kaya hindi siya matapang sa sikmura or nakaka-trigger na GERD or acidity. Sobrang win-win na Miracle Barley, hindi pwedeng wala nito sa isang araw. I swear, hindi pwedeng mawalan ako ng stock nito. Kaya kung nagdadalawang isip ka pang bumili, hindi ko alam bakit, buy mo na kasi pwede ito sa kahit sino at least 7 above. Go to Eco Online Shop now and buy one.